Shalom sa mga kaibigan kong nasa Facebook ngayon. So, Tagalogin ko na lang para at least maintindihan din ng mga Tagalog. So, nandito kami ngayon sa Golden Gate sa Jerusalem. So, pinuntahan namin to kasi itong gate kasi na ito, isa to sa pinaka-famous na gate sa buong Jerusalem. So, kung makikita natin, ayan, naka-close siya kasi yung mga Arab believers na nag-conquer dito, kino-close nila kasi they believe na yung Messiah dito papasok. So, ang problema kasi, ito, pinag-aagawan ng mga Arab at Israeli to. So, as we all know, ang Messiah kasi dito din dumaan, si Jesus Christ. So, kino-close na to during sa time ng mga Arab empire dito sa Israel. So itong gate na to, they believe na dito dadaan yung Messiah, yung Jesus, yung Messiah ng Israel, dito dadaan. So siyempre magkalaban yung Islam at saka Hudyo. So sabi ng mga mga Palestinian, i-close natin to para yung mga Messianic believers ng Jewish people, hindi makapasok yung Jewish na Messiah rito. So talagang may conflicting views, biases, yung Islam, yung Muslim, yung Kristiyano at saka Jewish. Itong gate na to, napaka-famous to sa Israel. Kasi kino-close to during anong time yun? 6th century o basta 15, nakalimutan ko. 1500s. So baga, long time ago, kung tingnan natin sa history, napaka-famous na to. Kasi sa likod nito, yun yung Al-Aqsa Mosque. Yun yung Al-Aqsa Mosque. So dito naman sa harap natin, pakita natin, El. So pakita natin yung Church of All Nation, di ba? Tapos yung Gethsemane, yan po yan. Iklo natin, yung Gethsemane, yan po yung Church of All Nations. Tapos ito po yung Gethsemane, yan sa gilid, dito sa gilid, yan, dito sa gilid. Yan yung lugar kung saan si Jesus Christ nagpray. Di ba? Sabi niya ano yun, yung may cup. Kumbaga yung curse ng cup, hindi niya makaya. So talagang umiyak siya. So doon sa taas naman, yun yung pinuntahan natin, yung transition ng body of Christ, yung nag-transition siya papuntang langit. And then yun yung Mount of Olives, ang pinaka-famous na Mount of Olives dito sa Jerusalem. And then ano pa ba yung sa baba nito, Nel? Sa baba yung lugar ni, naalala mo? Absalom, Absalom tomb. Absalom. Tapos yung Peter, yung kung saan si Peter nag-betray kay Jesus, doon banda ba yun, diba? So yun yung mga famous place dito sa Jerusalem. Ito yata yung Peter, diba? Kung saan si Peter Oh, yan, yung church na yan. Yun ba? Kasi dadalhin na si Jesus Christ papunta doon sa Oo. Sa Dung Gate, sa Stephen's Gate sila dadaan. Kaya diyan sila nung kinuha na si Jesus Christ sa mga sundalo ng Romano. No good dati. Nung kinuha na ni Jesus Christ, si Jesus Christ ng mga sundalo ng mga Romano, di ba pinigilan siya ni Peter? So bumunot si Peter ng kutsilyo. Tapos hiniwa niya yung tenga ng isang sundalo. Diyan yun nangyari. Yun, makikita mo may church. Yes. Galing sila dun sa Garden of Gethsemane. Yung may mga olive tree sa baba. Olive tree. Explain mo yung mga experiences mo, yung blessed experience mo rito. So, dati, nung kapanahunan ni Jesus Christ, itong way na to, papunta doon.
ito lang daw yung nag-iisang way papuntang Bethlehem sa panahon ni Jesus Christ. Tapos ang Bethlehem daw dati, doon kukuha ang mga tao na gusto anong tawag yan sa maghalad? Mag-sacrifice ng mga offering. So, ang ginagawa, kasi ang Bethlehem sikat dati sa mga shepherd, maraming sheep. So, ang taga-ibang lugar na pumupunta dito, bumibili na lang sila ng sheep na galing sa Bethlehem. Tapos dito nila nilalagay, pinapasok nila dun sa Stephen's Gate o Lion's Gate para dalhin dun sa templo. Okay. Imagine, si Jesus Christ mula dito, kinuha siya para gawing offering. Diyan siya pinasok din sa Lion's Gate kasi diyan pinapasok ang mga offering na sheep sa mga tao na gusto mag-offer doon sa temple. So makukuha natin yung idea na si Jesus Christ is parang sheep din na kinuha para gawing offering. Para gawing offering doon sa temple, no? Kaya masasabi natin na si Jesus Christ ay ang last sheep, no? Kinukumpara siya sa isang tupa na magiging offering sa templo. The Lamb of God. So, napakaganda ng experience mo, no? Oo, marami tayong matututunan dito. So ano pa, yung mga sabihin mo yung mga experiences mo para malaman din ng iba. Niliis ko ba para nakahawin bigla ba? Ginel, yan. I-explain mo yan. Yung nalaman mo, yung nalaman ko na, explain ko na eh. So, sa base lang sa nalaman ko, ngayon ko lang din nalaman dito sa Jerusalem, ang ibig sabihin na bakit naging sarado ang Golden Gate. Alam nyo kasi, sa pinag-aagawan dati ng mga Islam, ng mga Jew, paniniwala kasi ng mga Jew na ang tagapagligtas nila, na sinasabi nilang Misaya ang magliligtas sa kanila, ay dito dadaan sa gate na to. Tapos sa paniniwala ng mga Islam, hindi natin papayagan na papasok dito ang magliligtas ng mga Hudyo. Kaya isarado natin to. Sinarado nila. Pero sa iba naman na mga explanation, may nagsabi na sinarado ito kasi ayaw na nila na may iba pa na Misaya na darating. Kasi magkakagulo. So ayaw nila na naniniwala kasi yung mga Muslim na si Jesus Christ ay prophet, no? Ewan ko kung naniniwala sila na si Jesus Christ ay Misaya. So sa mga Christian Arab naniniwala sila na si Jesus Christ ay Misaya. Pero sa ibang paniniwala magkaiba talaga, no? Kaya sinarado nila ito kasi natatakot sila na yung hinihintay ng mga Jew magkakatotoo. Pero para sa atin ng mga Christian, nagkakatotoo na yan. Kasi sabi ni Isaiah, Prophet Isaiah, dito sa gate na to, dadaan ang Misaya. Hinihintay pa ang Misaya sa mga Jew, pero sa mga Christian, hindi nila alam na si Jesus Christ dumaan na dito. So nangyari na yung sinabi ni Propeta Isaiah na dadaan dito ang Misaya, no? In a humble way. Nakasakay sa donkey. Hamur. Yun ang paniniwala ng mga Kristiyano. Trivia lang, yung hamur kasi sa Hebrew means Homer. Homer means matter. Yeah. Okay. Additional trivia lang po yun mga kaibigan. Sa mga kaibigan kong hindi nakapunta dito sa Jerusalem or sa Israel, at least na-share namin yung mga blessed lesson ng Jerusalem sa buhay natin. Bakit sarado, no? Bakit sinarado ito? Kaya nga.
Binuksan na ito, Ah, according sa history, nabuksan na ito tapos nasarado uli. kasi nagkakagulo eh. Oo. Nagkakagulo. So at least na-experience natin na nakalapit dito sa Golden Gate. Wow. Pero grabe, no? Amazing. Nasa harap lang siya ng Garden of Gethsemane. Yung mga stones ba na ginawa nila. Kung makikita natin mga kaibigan, yung stones layer by layer na yan, different era, different time period po yan. Yan, nakikita nyo sa baba, sobrang lalaki oh. So may mga ano po yan, empire na nag-create yung mga stones na yan. So every generation kasi, different kinds of empire ang nag-hold ng Jerusalem. So different kinds of structures ang nabibuild dito sa Jerusalem. So ayun, at least meron tayong konting idea paano gaganda ang mga historical events. So, sa ngayon, hindi pa masyadong maraming tao kasi nakikita natin yung mga bus, ayan, nakatambay lang sila waiting for the tourists. Kami mga buses, ano lang, papak na ang mga tour guide. So, nakikita natin yung mga cemetery dito. Ayan po, mga cemetery po yan ng mga Jewish people. Mga gustong magpalibing dyan, yung napakamahal na place na cemetery dito sa ayan. So, nakikita natin dito din, cemetery po ng mga Arab place. So, yun. At least, meron tayong idea anong meron dito sa loob ng Jerusalem. Thank you for watching. Bye-bye. Yung stop.